Brigada Balita Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay-pugay sa mga magulang ng mga PMA at PNPA graduates. Female cadet naman na nanguna sa graduates ng PMA Masidlawin Class of 2020 humakot ng award sa simpleng graduation ceremony. Health Secretary Francisco Duque patuloy na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte ayon sa palasyo. Ang PNP naman nakipag-usap na sa mga Muslim leaders para sa patuloy na pagpapasara ng mga moske sa Idil Fitir. Yun naman hong mas mababang presyo ng COVID-19 testing package ng PhilHealth. Welcome sa ilang senador. Ang gobyerno walang ginastos sa COVID-19 testing ng POGO employees na magbabalik trabaho sa susunod na buwan. At mahigit 40 kataong mga kabrigada nasawi mula sa pagbagsak ng isang eroplano sa isang lungsod dyan ho sa Pakistan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balita hatid po ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Sabado, mga kabrigada, Mayo 23, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At ako naman, Brigada Lay Baguio. Brigada Balita. Kinimok po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong sundalo, pulis at iba pang miyembro ng Uniformed Services na tiyakin ang patuloy na pagtatanggol sa bandila at konstitusyon. Panawagan ito ng Presidente para sa nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Masidlawin Class of 2020 at ng Philippine National Police Academy Mandayog Class of 2020. Ayon sa Pangulo, sino na lang ang tutulong sa bayan kung ang mga naatasan na magbantay sa kaayusan at kapayapaan ang mismong tatalikod sa kanilang mga tungkulin. Ipinaalala ng Pangulo na maaari silang mausgahan at ang kanilang alma mater at kapwa alumni ng mga Pilipino base sa makikitang aksyon ng mga ito. The eyes of the Filipino, your fellow alumni, and your alma mater are upon you wherever you may be. By your conduct, your alma mater shall be judged. So also shall be your fellow alumni be similarly treated. Sinabi rin ho ng Pangulo, mga kabrigada, na hindi dapat hayaan ang mga nagtapos na kadete na maalis sa kanila ng COVID-19 ang kasiyahan na dapat nilang maramdaman matapos ang kanilang paghihirap sa maraming taon. Nagbigay pugay naman ang Pangulo sa mga magulang na mga graduates at sinabi na nararapat sa kanila ang lahat po ng klase ng papuri. All of you owe your parents so much. That is why I consider this special day as theirs, as much as it is yours. This day belongs to you both. I am really very happy for you tonight. I share your exhilaration. I'm confident that I will have soldiers, the finest from our military schools. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ipinagkaloob po kay Cadet First Class Gemaline Suge ng Itiagi Isabela ang iba't ibang pagkilala matapos nitong pangunahan ang 196 na graduates ng Philippine Military Academy Masidlawin Class of 2020. Nakuha ni Suge ang Presidential Saber, ang Achievement Award for Academic Excellence, ang JUSMAG Award, Philippine Military Saber, Spanish Award, Spanish Armed Forces Award, Social Sciences Plaque, Management Plaque at Rule of Law Award. Samantala naging second honor naman si Cadet First Class Jade Villanueva ng Tacloban City. Simple lang ang ginawang graduation ceremony upang maiwasan ang mass gathering bilang pagsunod sa quarantine protocols laban sa COVID-19. Dahil dito ay hindi na personal na nasaksihan ng mga kaanak ng mga graduates ang ginanap na seremonya. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo, mga kabrigada,
Si Health Secretary Francisco Duque patuloy na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte ayon huyan sa Malacanang. Si Brigada Ramak Kosari sa balita. Brigada Ramak, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inihayag ng palasyo na kay Health Secretary Francisco Duque pa rin ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sasagutin ni Duque ang mga alegasyon na kinaharap nito sa proper forum. Pero sa ngayon ay sinabi ni Roque na dapat ay hayaan muna si Duque na gawin ang trabaho nito, lalo na sa panahon ngayon ng global health emergency na dulot ng COVID-19. Kung maalala, ay kinontra mismo ni Roque ang sinabi ni Duque na nasa second wave na ng pandemic ang bansa. Sinabi ni Duque na nangyari ang first wave nang dumating sa bansa ang unang 3 COVID-19 patients mula Wuhan, China noong January. Kalaunan ay binawi ng DOH ang sinabi ni Duque at humingi ng paumanhin sa publiko sa naidulot itong kalituhan. Yan ang ulat hatid ng Power Source Herbal Capsule, tuldukan ng sakit. Ito si Brigada Ramaco sa ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang PNP naman nakipag-usap na sa mga Muslim leaders para sa patuloy na pagpapasara ng mga moske sa Idil Fitir. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report. Tiniyak ni National Capital Region Police Officer Chief Dipol Sinat na nakausap na ng mga pulis ang Muslim leaders para sa pagpapasara ng mga moske sa araw ng Idil Fitir na isang religious feast para sa pagtatapos ng Ramadan. Ayon kay Sinas, mananatiling sarado ang lahat ng moske sa panahon ng holiday dahil sa ipinatutupad na quarantine measures dahil sa COVID-19. Sinabi ni Sinas na naghahanda na ang kapulisan sa pagbabantay sa mga moske upang matiyak na masusunod ang direktiba ng Interagency Task Force na walang pagtitipon o pagdadasal ang magaganap sa mga moske. Ibinahagi rin ni Sinas na i-inspeksyonin ng mga pulis sa Metro Manila ang mga open spaces kabilang na ang Luneta at Quirino Grandstand. Inutusan na rin ni Sinas ang mga tauhan nito sa NCRPO na magsagawa ng patrolya sa mga nabanggit na lugar. Mababatid na idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang May 25, 2020 bilang regular holiday para sa Feast of Ramadan. Iyan ang report hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito sa Brigada Jan Bayot ng Brigada News from Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala naman mga kabrigada, yung hong mas mababang presyo ng COVID-19 testing package ng PhilHealth, welcome sa ilang senador. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report. Welcome kay Senate Minority Leader Franklin Drilon ang desisyon ng PhilHealth na babaan ang presyo ng COVID-19 test package nito ng 50%. Binawasan ng PhilHealth ang presyo ng COVID-19 test package mula 8,150 pesos papuntang 4,210 pesos matapos questionin ni Drilon ang overpriced sa package na maaaring magresulta umano sa pagkawaldas ng 8.3 billion pesos na halaga ng pera ng taxpayers. Gayunman, hinimok pa rin ni Drilon ng PhilHealth na babaan pa ang presyo ng COVID-19 testing package matapos mapatunayan ng Philippine Red Cross na pwede itong magawa sa presyong 3,500 pesos. Isiniwalat din ni Drilon na nagpakita ng questionableng gastos ang cost structure ng package na kung tatanggalin ay mahigit kalahati ang ibababa. Ipinunto rin ni Drilon na merong test kits ang maaaring mabili sa mas mababang presyo na 750 pesos. Yan ang report hatid ng Yamivit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang gobyerno walang ginastos sa COVID-19 testing ng POGO employees na magbabalik trabaho sa susunod na buwan. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Live Report. Ng Accredited Service Providers of PAGCOR o ASPAP sa publiko na hindi ginastusan ng gobyerno ang COVID-19 testing ng mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni ASPAP spokesperson Margarita Gutierrez, alinsunod sa protocols para sa resumption ng POGO operations, dapat sagot ng service providers ang COVID-19 test ng mga empleyado ng POGO na magbabalik trabaho. Iginiit ng ASPAP na walang gagastusin na kahit isang sentimo ang gobyerno para sa testing ng POGO workers.
Una nang sinabi ng Malacanang na hindi required ang private employers na ipasuri ang mga empleyado nito. Pero sa kabila niyan, pinaigting ng ASPAP ang mass testing initiatives nito upang libreng mapasuri ang mga non-POGO personnel. Samantala, sinabi naman ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na tinatayang nasa 35,000 POGO employees ang magbabalik sa trabaho sa susunod na buwan. Pero iginiit ng alkalde na hindi papayagan ang operasyon ng 19 na POGO sa Parañaque kung mabibigo ang mga ito na magpasuri sa accredited testing facilities ng gobyerno kung saan ang gastos nito ay dapat sagutin ng kanilang employers. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, Tatagal Ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, pumalo na sa mahigit 5.1 million ang bilang po ng mga kumpirmadong COVID-19 cases sa buong mundo ito. Base ho sa tala ng Johns Hopkins University. Sa nasabing bilang, 336,432 ang namatay, habang mahigit 1.9 million ang nakarecover mula po sa sakit na idinulot ng COVID-19. Nangunguna pa rin ng US na may mahigit ng 1.5 million cases. Pareho namang lumampas na sa 300,000 mark ang bilang ho ng mga kaso sa Russia at sa Brazil. Ang Brazil ngayon ang pinakahuling flashpoint ng COVID-19 pandemic dahil sa mabilis na pagtaas ng mga kaso ng infection sa listahan po ng mga bansa na may maraming kaso. Noong Huwebes nga ay huling napaulat na lumampas na sa 20,000 ang mga namatay sa Brazil, habang nasa 125,960 naman ang mga nakarecover. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, sa ating weather update ngayong umaga, patuloy po na mararanasan ng pulupulong pagulan sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung Apayao, Kalinga at Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Ayon po sa Pag-asa, dahil ito sa patuloy na pag-iral ng frontal system sa extreme northern Luzon, kung saan ay nabuo ang isang stationary front dahil sa pagsalubong naman ng mainit at malamig na hangin. Meron namang kaulapan po na namumuo sa may bahagi ng Suluzi, Zamboanga Peninsula at Palawan. Sinabi ng Pag-asa na ito ay mga thunderstorms na maaaring magpaulan sa dakong hapon o gabi. Maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa, ngunit may tsansa pa rin ng pulupulong pagulan sa hapon at gabi. Ipinaliwanag naman ng Weather Bureau na napapadalas ang thunderstorms dahil sa papalapit na panahon ng habagat. Wala namang namomonitor ang Pag-asa na anumang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Sabado. Sa palitan ng piso kontra US dollar 50.75, Canadian dollar naman 36.24, Singaporean dollar 35.62, sa euro 55.30, Chinese yuan 7.12, Saudi Riyal 13.50 at sa Japanese yen sa 47 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinala po ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Fit. Available po sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Watsons, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po, Brigada Lay Baguio. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the Music and News Authority.